is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron tayong bigyan ng partial analysis dito ay ito'y isang video na padala sa atin ng ating ka-TH sa kanyang bukirin, sa kanyang umahan ay meron siyang nakitang mga kakaibang hugis na bato na sabi niya ay treasure marker. Kaya atin ito bigyan ng partial analysis at tingnan natin kung alin dito ang mga legit signs dito sa kanyang mga itinuro. Okay, so atin muna pakinggan ang kanyang mga sinasabi dito sa video. Kurus. Laro dito. Dako. Amin siya. Tapos turo sa paling ditudlo dito ato na siya. Ang diri dan siya. Ang kining nga tabas na ano dito to. Tabas ya to. Ito. Likod niya siya. Ito ang bato dako. At kana siya diba, nanay tudlo dito. Ito, tungtungan. Hawa yun. Wala ko sira. Ito yun. Naga po hiwa sir. Dari nila may sira. Wah. Dito na ito. Bato. Balik ito. Ito apa isa dito. Wala dito. Masir. Ano? Iya. Wala dito. Nah. Kini nga bato. Primero dan ito dito itong ng video. Sunod tuyo ka bato. Largo diri. Kana po sunod to. Diri ang south. Diri to east. North man na ba? To dito primero din. Di agisa. Isa. Okay, so ito yung mga nakita nating pwedeng legit marker ng treasures. Ito yung shita or ista or treasure under sign. Kakaiba siya kaysa yung big naman or treasure under ay yung big na sinasabi na dipo ay ganyan. Pero ang shita or ista ay ganyan lang na sign. So ito yan. So ibig sabihin ay merong sa bandang kanan. Ito kasi nagaganyan yan. So dito na side ang item. Lahat ng T na marka sa treasure hunting ay kapag nakita nyo ang kawangis o kaitsura ng letter T na marka, yan ay treasure under. Pero tingnan nyo lang kung merong tuldok sa dito na banda
Kung may dot siya dyan, ibig sabihin nasa kanan ng item. So, kanan ng bato. Kung sa kaliwa naman ay kaliwa ng bato ang item. Kung sa taas yung dot, nasa likod ng bato. At kung walang mga dot, ay automatic yan na under. Pero kapag nilagyan ng ganito, ng linya, nagtuturo din yan ng direksyon. So, diyan lang, gilid ng bato or under or likod or front. So, itong dito, pwedeng dito lang to. Meron siyang mahaba dito, hindi natin tiyak kung ito'y crack or ginawa ng tao. So, kung mahaba yan, lalo na ang bato ay matulis, ay pwede siyang may itinuro pa sa unahan na isa pang makabaon na item. Pero sa banda rito, may ito ang pinaka-legit na marka dyan eh. May itinuturo sa banda rito. Ayan, so gamitan nyo lang ng dowsing nyo sa banda rito. Saan mag-ikis yung dowsing nyo, ay doon nyo i-test. Ito nga pala ay video galing sa isang kaibigan ko na nakasama ko noon sa treasure hunting. So dito mo lang ito Brad, dito lang. Test dig lang diyan ng 2 meters lang. Okay, so isang dipa o isang dupa ang laki ng paghukay at 2 meters lamang test dig. Kapag walang kakaibang bagay gawa ng tao sa ilalim ng lupa, ay wag na ipagpatuloy. Sa 2 meters meron talaga yan, meron trail marker na iniwan. Okay, so ano pa bang meron na pwedeng masabi nating legit? Ito naman ay, kung gawa ito ng hapon, ay nagsasabi na ang target ay nasa unahan. So, meron siyang mahabang linya sa gilid. Ang mahabang linya ay, yan ay 10 meters or 10 yards. Ang problema dito kung saan ito na direksyon. Kasi pwedeng papunta roon or pwedeng papunta rito. Kaya tingnan nyo lang sa unahan 10 meters or sa likod 10 meters. Kung merong bato na may marka or baka nagturo siya sa old tree or nagturo siya sa mga kawayan. Kung old kawayan yung tinuro niya, pwedeng tinaniman ng kawayan yung item bago tinabunan. Ito naman ay trail marker to ng distance. Kung gawa to ng hapon, nagsabi na mayroong layo na 20 yards or 20 meters. It's either papunta roon or papunta sa likod. Kaya tingnan nyo kung anong bato ang tinuturo, sa likod or harap na direksyon, dalawahan yan. Okay, so patuloy tayo. So sa unahan nito may mga countersign, bumabalik dito eh. Bumabalik ang mga countersign, ibig sabihin narito lang malapit sa bato na ito kasi ito nga ay treasure under na sign. Nakaganyan yan, treasure under yan. Ito na simbolo ay dito talaga yan sa bandang kanan. So lakihan lang ang hukay ng kanan. 2 meters deep. Bago tumigil, kung may makitang marker, make that trail markers or mga bagay na gawa ng tao, lalo lang kapag basag na plato, basag na buti or jar, ayan na yung mga sign ng mababaw na mga pagkabaon. Ito naman, ito'y sa palagay ko legit ito kasi sunod-sunod na eh. Ito'y nagsimbolo ng distansya pero nagsimbolo rin siya ng merong mga kahon na ibinaon. It's either maliliit na kahon yan, it's either ammunition box, 3 ammunition box ang nakabaon. Meron itong tinapyas dito sa gilid, may nagaganon. So pwedeng dito lang or kung itong ano dito yung nakatapyas na parang linya, kung nakaharap yan dito sa malapit lang kasi ito sa ito na sign dito yan banda, di ba? Yung tatlong box. Kung yung guhit sa ibabaw ng bato nakaturo dito, so ibig sabihin inline, nakalinya yan,
align dito sa ito sandali so kung ito yung bato na may tatlong guhit na boxes, kung yung guhit sa ibabaw ng bato ay nakaturo dito sa sign na treasure under, so ibig sabihin nasa linya lang, it's either dito, nakalinya lang yan dyan kasi may guide siya na linya dito sa ibabaw ng bato, so yun ang sundan. So nagsasabi siya na merong tatlong box ito. Nagsasabi siya na merong tatlong box. It's either dito sa harapan niya or sundan tong linya sa ibabaw ng bato kung saan nagturo. Testig doon. Pero kung nakaharap itong tatlong box, nakaharap siya doon sa bato na may ganito na sign, treasure under. So tamang-tama na dito talaga sa right side ng bato ang hukay. Alright, so yan lang aking parcel analysis, mga katiyats, at sa aking kaibigan na nagpadala nito ay try mo lang pag-test dig ang kanan ng bato, yung bato na merong markang treasure under, na saan na ba yun? So ito na bato. So ayan dito yung guhit, ibig sabihin dito merong maliit na butas dyan, baka may naghukay dyan pero mas maliit naman yan na butas, lakihan nyo ang butas para matamaan talaga yung bagay. Alright, so yan lang aking parcel analysis. Maraming salamat, at sa mga nag-subscribe, maraming salamat, malaking tulong sa aking avid followers. Ako'y palaging sumasaludo sa inyo, at sana ay siswertihin tayo kung tayo maghanap ng mga nakabaon na kayamanan sa Pilipinas. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.